Ito ang mainit na balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Ating Senator Ping Lacson, pinasag na ang katahimikan, hindi man direktang pinangalanan, ngunit tila sa pulsa katotohanan ang Senado at Kongreso matapos maaprubahan ang AKAP na nagkakahalaga ng bilyong piso. Tila mabilis nga raw kausap ang Senado dahil hindi lang ang Kongreso ang may access dito kundi pati na rin ang Senado. Kaya dating Senator Ping Lacson tila pumalag na at nagbigay babala sa Senado at Kongreso. Pero bago natin simulan ang balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Huwag din kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga uploads. Kung ating matatandaan noon, naging sentro ng kontrobersyal noon ang AKAP nang sabihin ni Senator Amy Marcos na ginagamit di umano ito ng ilang kongresista upang lituhin ng mga Pilipino para suportahan ang People's Initiative na kung saan nangangalap ng pirma sa taong bayan kapalit ay pera. At sa unang pagtalakay ng Senado sa budget ng DSWD para sa susunod na taon, sinabi ni Senator Amy Marcos na ito ay tinanggal na. At ngayon, biglang naiba ang ihip ng hangin dahil matapos ang meeting ng bicameral ng kinatawa ng Senado at Kamara. Kinumpirma mismo ni Senador Grace Poe na kasama na ang AKAP sa 2025 national budget. Ang AKAP ay isang financial assistance program na ipinapatupad ng Department of Social Welfare Development o DSWD. Kung dating araw ang mambabatas sa Kamara lamang ang may access sa pondo ng AKAP, ay may parte na rin ngayon ang mga senador. Paliwanag pa ni Senator Grace Poe, ang chairperson ng Senate Committee on Finance, na pumayag na daw rito ang mga senador dahil para naman daw ito sa mga nangangailangan na mga minimum wage earner na apektado sa sitwasyon o inflation ngayon. Dating araw ito sa House Representative Initiative lamang, pero bilang co-equal body at para naman may transparency ang Senate ay mayroon ding pagkakataon na makatulong sa pamamagitan daw ng AKAP. 26 bilyon na nakalaang pondo sa AKAP para sa taong 2025 na aprobado ng dalawang kapulungan. Mula rito, 21 bilyon na nakalaan sa Kamara habang 6 bilyon naman sa Senado. Isang malaking tanong ngayon ng taong bayan, bakit nga ba raw hindi pumalag ang Senado na maisali sa 2025 national budget ang ayuda? Bakit biglang nag-iba ang ihip ng hangin? Dahil nga ba may hati na ang mga senador sa ayuda para sa kapos ang kita o AKAP, samantala di rin napigilan na magbigay ng kanyang pahayag at tila pumalag ang dating senator na si Ping Lacson at nagbigay babala sa Senado at Kongreso patungkol sa AKAP. At ayon pa sa kanya, and I quote, "Senators and congressmen can embrace each other all they want, but they cannot agree to share what is not theirs. They can only legislate, not implement government projects like AKAP. They should at least be discreet when violating the Constitution." Unquote. Paliwanag po natin kung ano ang talagang tunay na nangyari at kung saan nagkaroon ng anomalya at kung papaano po masasabi natin na hindi po nagsinungaling si Pangulong Duterte na tulad na sinasabi ng ating Pangulong Marcos. Nako. Matinding issue ito. Alam nyo mga kababayan, ipapaliwanag ko po sa inyo kung saan po nagkaroon ng loko-loko. Kung saan nagkaroon ng matinding miscommunication at katarantaduhan. Kasi naman itong media. Sabihin ko na kagad, hindi na ako makatiis. Itong media ho talaga ang pampagulo. Kasi nga naman, bakit? Malayo ho yung sinabi ni Pangulong Duterte sa kanilang itinanong dito sa ating Pangulo. Nako, kaya tuloy nagkagulo-gulo. Ipapaliwanag ko sa inyo Ipapaliwanag ko sa inyo kasi matindi ho itong nangyari na ito dahil dito kitang-kita ko na naman ang galaw ng galamay ni Tambaluslos. Ako, ramdam ko na kagad si Tambaluslos ang may nito, may pautot nito O tuloy natin simulan na natin para magkaroon tayo ng malinaw na kaunawaan patungkol ho dito sa budget. Pasok!
Tinawag po ng Malacanang na fake news ang mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pinirmahan umano ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2025 national budget na sadyang blanko ang ilang bahagi. Malinaw dito ha. Diyan pa lang, ito na kagad ang idinidiin ng mga mainstream media. Hindi lamang po ito. Ha? Ito, tila sinasabi nila na fake news daw si Pangulong Duterte. Fake news nga ba o mali lang yung tanong ninyo kaya iba ang sagot ng ni BBM? Saksi, si Ivan Mayrina. Yung mga bangko, hindi mo na kalagpas sa ilongit blank ako. Sa special episode ng podcast na Basta Dabawenyo, may mga pinuna si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa hawak ng kopya ng Bicameral Conference Committee report ng 2025 national budget. Galing daw ito kay Davao Congressman Isidro Ungab na minsan naging chairman ng House Appropriations Committee. Una sa lahat, nanggaling po ito kay Congressman Ungab na ngayon ay representante dyan sa Davao. At itong si Ungab, hindi lamang po ito simpleng representante. Dati rin po itong naging chairman ng appropriation. So alam niyo po ang takbuhin dyan. Alam niyo po kung anong klase at papaano nagkakaroon ng gaguhan dyan sa appropriation. Tuloy natin, ha? Ni Ungab, 13 pahina sa BICAM report ng 2025 budget ang may mga blanko sa halaga ng nakalaang pondo. Gaya raw nitong pondo ng NIA o National Irrigation Administration at PCA o Philippine Coconut Authority. Ayan, tingnan mo ha, tingnan mo yung ayan. Delete the amount in figure 74. Naku po, ang tindi nito. Hindi ito milyon and replace with blank. Okay. After the acronym PCA, delete the amount in figures. Naku. Ang total, naku. Ang tindi na mga blanko na ito dinaig pa yung yung mga cheque dyan. Irrigation Administration at PCA o Philippine Coconut Authority, BIFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, pati ang pondo sa small scale irrigation projects grabe. at sa agricultural machines, Nako. equipment and facilities. Nako. Karamihan daw sa mga may blanko nasa pondo ng Department of Agriculture. May blanko rin daw sa unprogrammed appropriations. Naku po. Ang BICAM Unprogram appropriation. Bakit blanco yan? Alam naman natin pagka unprogram appropriation, wala pang pinaglalaan ng pondo. Pero blanco? Anak ng tutsang kalabaw, blanco. Sa madaling salita, pag blanco, blanco. So pwedeng lagyan, di ba? Alam mo ako, pag pumipirma ako ng cheque, ang talagang unang nilalagay ko dyan, yung amount. Di ba? Kunwari, para kunwari itatransfer ko amount at saka kung si kaninong kung kanino you pay to ganyan, di ba? Importante 'yun kasi at least kung malagay mo na 'yung amount, hindi na mababago 'yan, di ba? Tapos yung pay to importante rin 'yan para yung nagnakaw hindi na pwedeng na mapunta sa kanya kasi nakasulat na yung pay to. Dito blanco. Unprogram. Ibig sabihin, wala. Hindi alam kung saan dadalhin. Tapos, blanco pa yung amount. Ay, napakatarantado ng gumawa nito. report ang resulta ng pagtutugma. Nako! Ayan. Eto, mamaya tingnan nyo. Importante itong apat na to. Etong sa kaliwa, si Romualdez. Etong nasa kanan ni Romualdez, sinibak na si Zaldico. At eto naman sa kanan ni Zaldico, walang iba kundi si Grace po. Alam na natin yan, karakas yan. At si Escudero. Nako. Tuloy. Para magkaibang bersyon ng Kamara at Senado ng panukalang national budget. Niraratify ang BICAM report ng Kamara at Senado na isusumite sa Pangulo para mapirmahan. Nako. Kapag napirmahan ng General Appropriations Bill o GAB, magiging General Appropriations Act o GAA. So the House and the Senate. Pagka, eto, linawin natin to, napaka-importante. So the House. Magiging General Appropriations Act. Ratify ang BICAM report ng Kamara at Senado saka isusumite sa Pangulo para mapirmahan. Kapag napirmahan ng General Appropriations Bill o GAB, Yung General Appropriation Bill, yan po yung manggagaling sa BICAM. Tapos, pag pinirmahan na, magiging General Appropriations Act o GAA. So the House and the Senate ratified defective BICAM report. ang linaw po sinabi ni Ungab. Senate and the House, sabihin yung mga congressman natin na ulupong, sila daw po ang nag-ratify. Sila daw po ang pumirma.
ng blankong budget. Ulitin natin para sa mga tanga. Kasama na ilang media. Ang pinirmahan na blanko ay yung galing sa BICAM. Pinirmahan yan, niratify ng Senado, ay yung mga pumirma. Although wala ito sila, sila ba to? Ito yung mga pumirma, mga senador at mga congressman. Yan yung pinapakitang blanko. Sa madaling salita mga kababayan, ang sinasabing pumirma ay mga mambabatas, hindi ang presidente. Walang sinabi si Ungab at ganun din si Pangulong Duterte na sinabi niyang, Mr. BBM, pinirmahan mo ay blanko. Walang sinabi si Pangulong Duterte ganun. Wala rin sinabi si Ungab. Pero tila na ang pinalalabas ng media sa pamamagitan ng tanong nila na mali. Tinanong nila si Bongbong Marcos. Sabi ni Duterte, pinirmahan mo daw blanko. Mga putang ina nyo palang media kayo eh. Wala naman sinabi si Pangulong Duterte na ang pinirmahan ni Bongbong Marcos ay blanko. Ang sinabi nila, BICAM. Hindi ng presidente. Ito, tanga lang kayo? Bobo kayo o nananadya kayo? Kasi, ano yan? Tangina nyo, nag-aral ka ng journalism tapos hindi nyo alam ang pinagkaiba ng ginawa ng BICAM at yung ipinirmahan ng Pangulo. Magkaiba ho yun. Kasi tandaan ninyo, may proseso yan. Ipapaliwanag ko sa inyo. Okay? Tuloy natin. In other words, apektado yung ating GAA. Para ka nag-issue ng check kanya ng blanco to. Ano yung sabihin? Yan, na pinagugulo ng ilang media eh. Pinagugulo na ilang media eh. So, ibig sabihin, apektado ang GAA. Okay, ipapaliwanag natin. Ituloy lang natin. Mamaya, unya-unya, explain ko sa inyo. Sila na ang maglagay, ang sekretary o ang direktor? Anong kalukuhan ng naisip ninyo niya? That is falsification of law. Perjurian or whatever criminal action. You can all go to jail for that. Sagot dito ni Pangulong Bongbong Marcos. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Si Executive Secretary Lucas Kita nyo ha? Pareho sila ng sinasabi ni Marcos. He is lying. Kasi hindi naman ako, sabi niya, hindi naman ako maaaring pumirma ng blanco in Tagalog. Tama naman siya eh. Tama si Bongbong doon. Hindi naman talaga siya pwedeng pumirma ng blanco. Pero hindi naman yun na sinabi ni Duterte. Hindi rin yun ang sinabi ni Ungab, pumirma ka ng blanco. Walang sinabi si Ungab, walang sinabi si Pangulong Duterte na pinirma ni Bongbong ay blanco. Pero bakit ganun ang tanong ng media? Mr. President, sabi ni Duterte, pumirma daw kayo ng blanco. Naturalmente, ang sasagot ni Bongbong, he's lying. Hindi ako pwedeng pumirma ng blanco. Nagigets nyo? Mali kasi yung tanong, kaya mali ang sagot. Abay, gago pala talaga itong media eh. Tapos ngayon, ito pinalalabas. The peddling of such fake news is outrightly malicious and should be condemned as criminal. Alam nyo ba na ang gumawa ng fake news ay criminal? Nasa batas natin yan. Tingnan ninyo, ha? Lalabas na naman dito ay fake news si Pangulong Duterte. Nagpapakalat si Pangulong Duterte ng fake news. Yan ang lahat na lumalabas sa mainstream media ngayon. Pero sandali, linawin natin. Wala naman sinabi si Pangulong Duterte, Hoy! Bongbong! Hoy, Bonet! Bakit mo pinirma na blanco? Walang sinabi si Pangulong Duterte ganun. Gago ba kayo? Media tinutukuyan ko dito hindi ko si Bersamin. Kaya lang, bakit ganun kasi ang packaging ng media? Na tila sinabi ni Pangulong Duterte na si Marcos ang pumirma ng blank. Wala akong sinabi ang Pangulong Duterte na pinirmahan ni Pangulong Marcos na blanco ang GAA. Walang sinabi. Ang sinabi, yung niratipika ng BICAM, ibig sabihin po nun ng Senado at ng Kamara ay blanco. Pero pagdating doon sa Pangulo, merong nang nag-fill up. Yun ngayon ang dapat nating habulin, yung animal na yun.
Pero ang punto pa rin dyan, bakit bilang senador, bilang congressman, pumirma ka na blanco? Responsibilidad mo yan. Tangina, gago ka ba? Sorry pero gago ka ba? Ako, pumipirma rin ako ng kontrata ng artist ko. Pipirma ba ako na the talent fee of Mocha Girls is blank? Pirma ako. Tapos pipirma rin yung client ko. Sino ang gago? Pareho kami. Bakit? Pwede kong patungan yon. Pwede kong gawing 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon. Tapos sabihin niya, hindi wala, blanco yan. Ibig sabihin, pwede 10 piso lang budget niyan. 100 lang. Nagigets yung ibig sabihin? Kasi nga, blanco. At walang matinong tao. At lalong-lalo na, ikaw ay opisyal ng bayan na to, na pipirma ka ng blanco. So ang may kasalanan dito, mga congressman at mga senador, partikular na yung BICAM. Mamaya ipaliliwanag ko sa inyo ano ibig sabihin ng BICAM. Ituloy muna natin ito. Bersamin, tinawag na fake news sa mga pahayag na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang budget na may mga blanco. Malisyoso at kriminal niya ang pagpapakalat ng ganito mga pahayag. Tingnan nyo na. Explain lang natin punta na po tayo sa sandaling explanation laang para mas maliwanagan kayo kung ano ang tunay na nangyari. Ayan, ilabas. Magdo-drawing tayo, First time to, magdo-drawing. Pangit po ang sulat ko, pagpasensyahan nyo na. Pag nagreklamo kayo, bahala kayo sa buhay nyo. Eto, sisimulan natin. Saan ba nagsisimula ang budget? Dito natin nilagay yan. Shh, bakit mo na? Dali. Shh, buray natin yan. Okay. Ito na. Saan ba nagsisimula ang budget? Dito. OP, o Presidente, Office of the President, nag-uusap sila ng Department of Budget Management, DBM. Diyan nagsisimula ang budget. Inaayos nila yan. Usap sila. Mr. President, ganito kailangan ng departamento ito. Mr. President, ganito. Usap sila dyan. Okay? After nyan, okay? Dadalhin ngayon yan sa legislative branch. Sila po ang mag-check. Sino po yun? Sila po ay ang senador. Pupunta yan dyan. Yan natin. Pupunta yan sa Senate at House. Ibig sabihin, House of Representative. Senate and House. Diyan pupunta yan. Okay? Ngayon, pag pinag-uusapan nila, yan yung pinag-aaksayan ng sobrang tagal. Anong responsibility nila? Busisiin ang bawat departamento kung, nagamit nyo ba? Saan nyo ba ginamit? Ganito. Bawal pong magdagdag etong mga senador at mga house, etong mga congressman natin. Bawal po silang magdagdag. Pakialaman ang budget. The only thing they can do, sasabihin nila, ganito yan. Hindi pwede ito kasi ganyan, ito yan. Dahil mali ang paggamit nyo. Hindi maganda yung paggamit nyo. Ganito. Pag-uusapan nila yan. Hindi sila pwede magdagdag dyan. Ibig sabihin, gusto namin ng dagdagan tong budget natin. Dadagdagan namin yung budget. Hindi yung pwede. Okay? After ng Senate, separate po yan Senate and House. Separate na gagawin nila yan. Magsasama sila ngayon. Pagsama niyan, ganun yan. Magsasama yan. Sa tinatawag na BICAM. Ibig sabihin yan, BICAM is dalawang house. Ibig sabihin, dalawa. Yung lower house at saka yung Senate. Pagsasama sila, yan yung pumipila-pila sila. Mahaba silang ganun para silang, alam mo yun sa mga parliamentary ganun, mag-uusap sila. Ito, ganito na pag-usapan, bla 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 bla, ganyan. Pagkatapos niyan, pupunta ngayon sila doon sa small committee ng BICAM. Sino yun? Yun na. Ayan na, nagsisimula ng himala. So pagkatapos pag-usapan na sobrang tagal-tagal, Dali, magulo to. Ayusin natin para hindi Ayusin muna natin. Ayan, sorry naman. Ayan. Kasi hindi po talaga ako marunong masyadong dito yan, So, Senate at saka House. HOR nalagay natin. House of Representative. After nyan, pangit mo talaga magsulat. BICAM. Di ba? Pagkatapos ng BICAM, pupunta yan dun sa 4.
Sino yung apat na yan? Yung pinakita natin kanina. Si Speaker, yung kanyang finance na si Zaldico, si Grace Poe, finance ng Senate, at saka ng yung Senate President. Sila ho yan. Yung apat na yan. So mula dito, sa taas, nagsisimula, Office of the President, Senate, pinag-uusapan ng matinding malupit na malupit yan. Ganun katindi yan. Akala mo mga seryoso. Ayusin natin yan. Pero, ang nagdi-decide din ay itong small committee na to, small committee na yan. Yung apat. Yan lang din mo magdi-decide. Sa katunayan, sinabi nga ni BP Sara Duterte, ang nagdi-decide laang yan ay walang iba kung hindi si Romualdez at si Zaldico. Yan yung sinasabi niya. Bakit pa natin pag-uusapan to, di ba, nung humarap siya? Bakit ba tayo magtatanungan dito? Kayo rin naman magdidesisyon. Tama si BP Sara dun. Isipin mo, dito sa Senate and House, dito, yan, Senate and House. Patatawag nila lahat ng departamento, kakausapin lahat ng USEC, Secretary, ASIC. Ano ba ginagawa mo dyan, budget ba? Kaganyan-ganyan sila. Naalala ko, iniipit nila ang PCO noon dahil kay Mocha. Bubula mga bibig niya, mga animal na yan. Tapos, babaguhin din naman yan ng BICAM, yung mas maliit na grupo, I think more or less, less than 10 yan 10 from Senate dito sa BICAM, 10 from House of Representatives. Tapos, pag-uusapan na naman yan. Pag-uusapan na naman itong mga to. Pagkatapos, babaguhin din naman ito. Ang revelasyon pa nga ni BP Sara Duterte, magdidesisyon din naman yan si Romualdez at si Zaldico. Kasi nga si Zaldico pa yung dating chairman ng appropriation na di umano sinibak ni Zandro. Si Bak. Okay? So sila naman din daw magdi-decide. Sige, pero sige, para naman hindi na natin sila lalagay dyan. Nandito na sila sa baba. Okay? Pagkatapos niyan, ano nangyayari? Okay? Dito, pupunta yan sa magpiprint. Saan yan? Nasa HOR yan. Nasa House of Representatives yan. Nandyan yan. Okay? So dito sa BICAM, sinasabi ni Ungab at na sinang-ayunan dito sa BICAM, bilugan natin. Sa BICAM, sinasang-ayunan ni Pangulong Duterte yung sinabi ni Ungab na diyan, blanco. Blanco daw yan. Pinakita kanina, mga blanco. Di ba? So, sino pumirma dyan? Tanungin ko kayo. Di ba? Walang iba kung hindi yung mga senador at saka mga congressman. Hindi ho ang presidente. Yan ang sinasabing blanco. Sandali ba, not by? Kung blanco pala yan. Di ba dapat pag pinrint blanco yan? Tama kayo dyan. Kaya lang, may nagsabi sa akin, di ko na lang sasabihin ko sino, isang congressman, na talagang nangyayari yan. Taon-taon daw yan. Mapag-uusapan nila dito, may konklusyon na dito, pero pagdating dito sa printing, diyan na nagkakaroon ng himala! Kasalanan ba? Maglagay ako ng numero. Isang himala. Diyan daw nagkakaroon ng himala. Saan yan? Sa House of Representation. Representative. Sa madaling salita, diyan daw nagbabago ang ilang mga numero. Sa katunayan, yung nakausap ko ng congressman, dito daw, ipalitan natin ng kulay blue. Dito daw, may budget siya. Dito, may budget daw siya yung congressman na nakausap natin. Dito. May inalat na para nga sa mga proyekto. Pagdating daw dito, hindi itong panahon na ito dati nung unang yung panahon na siya pa ay congressman. Pagdating na daw dito, nawala na yung budget. Kaya nga daw siya nagtataka, sandali. Kinungklud na natin dito, pinirmahan na natin dito. Tandaan nyo pumirma to. Dito, pinirmahan niya ng lahat ng mga congressman. Si congressman ganito, si congressman ganyan, si congressman ganyan. Yung pinirmahan nila yan. Okay na, is na budget.
Pagdating dito, nababago daw. Dito, dyan. Nababago daw. Ngayon, after nyan, babalik ngayon yan. Babalik. Dali. Chotomate. Babalik daw yan dito sa presidente. Hindi sa DBM, sa presidente. Pagbalik dyan na siya pipirma. So nagkaroon ng hocus-pocus along the way from BICAM going to here. Nagkaroon ng hocus-pocus doon. Alinaw ng drawing ko, di ba? Nagigets nyo? Diyan nagkakaroon ng hocus-pocus. Yan yung sinabi ni Ungab, yan din yung sinang-ayunan ni Pangulong Duterte. Nagigets nyo? So, hindi po totoo na nagpapakalat ng fake news si Ungab at si Pangulong Duterte. Ang fake news talaga ay yung mga medyang mali ang tanong. Bakit? Ano sinabi nila? Sinabi nila na dito daw, yan, diyan daw sa presidente yung blanco. Walang sinasabi si Pangulong Duterte at si Ungab na dumating sa presidente yung printed na budget na blanco. Kaya may punto rin yung sinasabi ni Marcos at ng DBM na sinasabi nila, hindi blanco yan ha. Hindi blanco yan. Nung dumating sa amin yan, hindi blanco yan. Hindi maaaring pumirma si Marcos dyan ng blanco. Tama naman yun. Hindi nga blanco nandito na. Pero dito sa baba, dito dyan, dito sa BICAM, dyan, blanco yan. Yan yung sinasabing illegal, kriminal, na pipirma ka ng blanco. Tama, mali. Di ba? O, papaliwanag natin. Nang mas madaling layman's term, ika nga. Chotomate. Dali, baka mamaya may ibang lumabas. Wait lang. Yan. Okay. Baka mamaya pagkaklik ko, lumabas yung skandal ko. Ito. Ganito. Parang ganito dating. Nag-usap yung magbubuker, ang tawag dyan, yung nagbubuk ng mga banda, yan, buker. At saka yung manager ng banda, halimbawa, manager. Nag-usap sila, okay? Blanco ngayon, pinirmahan nilang pareho. Pinirmahan ni buker, pinirmahan ni manager, parehong blanco. Okay? Pero pagdating na dun sa financier, meron na nakalagay na 1 milyon. Dun sa magbabayad, ito, magbabayad. Babayad, 1 milyon na, 1 million na yung talent fee. Yeah? Pero, ang napag-usapan nitong dalawang to, blanco lang. So ngayon, pag pinakita mo, kanino? Doon sa artist. Nagpirma na kami ng kontrata. Ito lang kontrata natin, ha? Tigli 5,000 lang kayo. Tigli 5,000 lang kami. Oo, yan ang pinag-usapan na budget nyo, tigli 5,000 lang. Okay, sige, 5,000. Pero, yung kontrata ni Booker at saka ni manager, blanco. Tapos yung magbabayad, yung printed na contract na, yung talagang pipirma na nung magbabayad, 1 milyon na. So, magkano kinatkong nung Booker at saka nung manager? Nagets ninyo? Magkano ngayon ng kinatkong nila? Ang laki ho ng kinatkong nila, di ba? Yun ang ibig sabihin natin noon. Kasi nga, blanco. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!